Contador. Ngayon, tumawid na sila, pumasok na sila rito sa from Quezon City, pumasok sila ng Maynila. So, may violation na tayo. Pumasok ka na parang illegal entry ka na. Yun yung tinatawag ng Meralco na flying connection. So, kahit po ibig sabihin, legal naman yung pinagkakabitan doon, tapos pumasok dito, hindi pa rin po pwede? Hindi pa rin po pwede kasi meron pong panlilin lang na nangyayari. Kasi po, ang ginagamit pong address ay Quezon City. Pero sa katotohanan, ginagamit dito sa Maynila. Kaya ang sabi nga ng Meralco, illegal flying connection. Kaya bawal ka. Paano po yun kung halimbawa meron silang bahay doon sa labas, tapos ginonek, bawal din po yun? Illegal pa. Illegal pa rin. Thank you po. Sir, matanong ko lang kung North Cemetery po ang address po nila. Sa totoo lang po, hindi po sila makakapag-apply ng address po dito sa Manila North Cemetery. Gawa naman po kasi na malinaw po sa ating lahat na hindi po itong residential area. Kaya wala po silang magagamit na residence address. Kaya hindi po sila makakapag-apply ng legal na kuryente. Wala sa hindi sila makapag-require. Oo, wala sila. Kasi wala ka silang address na mag-represent. Yun naman din ang iniiwasan ng pamuluan ng Manila North na ni Director Dandantan na i-check kasi maaring simulan ng sunog. Nasaan na? Kasi ikaw Mga ganong connection. Kaya inabuti po na nakapag-coordinate po si Director Dandantan sa Manila City Electrical, nakipag-coordinate din po sa Meralco para legal po yung aming pag-i-inspection, pag-operation po ngayong araw. Okay, salamat. Pero makuha ko lang yung mensahe mo po dito sa mga taga Manila North Cemetery. Sa kanila sana iwasan na lang din po nila kasi yung ninanais po ni Director Dandantan at sa tagubilin na rin po ni Mayor Isko Moreno na para sa kanilang kaligtasan kasi sabi nga nila ibalik ka ng manakawan, huwag ka lang nasunod. Kapakanan ng marami po. Salamat po, sir. Thank you po, Lagi sir. na sinasabi. So yun po ang issue rito sa Manila North Cemetery kasi may mga nahuli na illegal connection dito kasi itong mga connection, ayan yung mga kuryente na yan. Bali marami po yung mga connection ng kuryente dito, kaya lang po ang issue nga, kahit hindi po siya jumper, ang problema daw po, yun pinaliwanag nga po ni Sir, yung issue na nagiging illegal din dahil from Quezon City to Manila kasi yung lugar na yun doon sa kabila Quezon City na po yung portion na yun, kaya yun po yung nililinaw niya. Kaya tsaka po syempre yun nga wala naman silang address dito, paano sila makakapag-apply, paano sila magkakaroon ng mabibigyan ng kuryente kung wala silang permanent address. So yun po yung nagiging issue rito ngayon, kaya marami yung mga nahuling illegal connection di umano. Kaya po. So ang dami po rito mga taga Meralco tsaka taga City Hall. City Electrical po yung nandito. So ayan po, kanina nakita namin maraming mga natanggal na wire, ibang mga inikot nilang wire dito sa Manila North Cemetery. Kumbaga pinutulan po sila ng koneksyon. So kasama po natin ngayon yung mga taga Manila City Hall na taga City Electrical. Randy Sadak tsaka po kay Director Dandantan. So kasi po ang daming rito, ang daming residente rito. Dito po yung mga residente rito from generation to generation na yung residente, yung mga pamilya from generation to generation. Kaya yan ang magiging problema nila ngayon, yung mga kuryente nila, saan sila kukuha ng kuryente. Ayan, katulad to, ganda oh. Tindahan na ang dating. Ayan. So ito kadalasan po katulad yan na tindahan pero meron pong nicho sa loob yan.
Ayan, sa isa po ito sa pinuputulan ng connection ng Meralco. Ayan, so ito po ay mausoleo na may connection ng kuryente. Yan, kasi nga po yun ang sabi rito na sila ay kumukuha ng connection sa labas. Ayun o, ang haba ng connection ng kuryente. Sir, saan galing yung linya? Tapos, saan nakakulit sir? Yung sinasabi mo, Alokan. Yung lalaki, yung bata po ninundahan. Pinutol niya na kasi. Ayan. So, ang kapal ng wire dito. So, yung mga tao po rito, nakatingin na lang kasi syempre nalulungkot din naman sila dahil mawalan sila ng connection ng kuryente. Kasi syempre dyan sila kumukuha talaga eh. Yan lang sila nakadepende dyan sa kuryente na yan. Kaya kahit syempre, kahit nga legal na i-consider ng illegal dahil nga sa ibang munisipyo nakakabit. Yan, so medyo nagiging komplikado po yung sitwasyon nila kasi nga kahit dun sa kabila kahit pumapayag pa kasi kahit halimbawa minsan na merong mga pumapayag ng submitter, halimbawa may pumapayag ng submitter kaya alam, hindi pa rin po pwede na kabitan sila kasi nga delikado at bawal, bali considered as illegal kahit na sumusunod pa sila at nagbabayad sila ng maayos. Ayaw mo rin matulog. Overload. Ayan, so dito po naghihila ng kuryente. Ayan. Oh. Ayun, medyo marami pala. Yeah. Yeah. Kala ko pumayat ako yan. Ay, so hanggang dun po sa sa taas. May hila yung kuryente. Ayan, so dito po may mga nicho na yung mga dito na yung loob bali ng mga may apartment nicho. So dito nakapasok na sila dahil ayun kinukuha nga yung mga kuryenteng nandun na connection dun sa kabila kasi po dun sa kabila na yun ito na yung ito na po yung wall apartment. Ayan yung lugar na yan, wall apartment na yan. Tapos dun sa kabila ayan na po yung sinasabing Quezon City. Yung poste na yan, dyan. May na po dyan bali Quezon City, boundary na ng Quezon City tsaka ng Manila. So kaya dito yung sinasabi nila na illegal connection na kinukuhanan nila ng kuryente. So palagi ba itong i-monitor o baka next day balik naman? Sana tuloy-tuloy na po ang kanilang pag-monitor para po din sa kaligtasan po ng mga ilang caretaker po na dito. Okay, thank you boss. Boss, ito linawin ko lang po. Ito po ay initiative ng Meralco. Yes at po. hindi naman nila local government, lalo lang hindi MNC. Hindi po. Ito po ay inisyatibo ng Meralco. Kasi sa pagkakakwento nga po nila kahapon daw, nag-inspection sila at pinagbabato sila.
Kaya siguro nagkaroon ng inspection, nakipag-coordinate sa Manila Electrical at humingi ng tulong dito sa pamunuan ng Manila North Cemetery para gawin ngayong araw na to yung inspection dito. Boss, yung reforma na pinatutupad nyo ng MNC po, under the leadership of Director Dandan, yung iba nagko-complain, hindi daw, wala daw, ang part nila, ang Side nila. wala daw paalala. Pero di ba, since day one, nag-remind kayo na videoke, illegal connections, etc. Yes po, yun po. Sa totoo naman po, pagpupag po pa lang po ni Director Dandan, sinabi niya naman po na live, naka-social media na aayusin at lilinisin po ito na buong Manila North Cemetery. Yun po, ipagbabawal na po yung videoke, yung alak, at yung po mga illegal connection. Kaya po, hindi po nagkulang ng paalala po yung ating pong pamunuan, si Director Dandan na alisin yung mga hindi dapat na naririto sa loob ng Manila North Cemetery. Sir, di ba pinatawag din yung mga elders nung namigay ng ayuda? Yes po, nung nakaraang... Physically, nag-remind siya. Tama Yes ba? po, naka-speaker po, pinakita rin po yung mga na-confiscate na mga alak na hindi po pinag-interesan ng opisina, binasag po sa harap ng mga senior citizen po na nandito ng mga caretaker. At ganun din po, ipinaalam niya na rin po ni Director na bawal po dito yung videoke kasi po ito dapat tahimik na lugar, sagradong lugar para po sa mga namamahinga natin mayapa. At ganun din po, naisabi na rin po yung mga illegal na connection na galing sa labas. Baka meron po tayong paalala, panawagan yung pamunuan ng Manila North sa mga residente dito. Mula po sa pamunuan ng Manila North Cemetery, ako rin po yung nagpapaalala po sa inyo na meron na po tayong bagong gobyerno po na ang Maynila. Kaya po sana makipagtulungan po kayo sa pamunuan ng Manila North Cemetery kung ano po yung dapat at hindi dapat. Hindi naman po nagkukulang ang ating direktor na magsabi po sa inyo. Kaya huwag po sana kayong sumaan loob kasi hindi po talaga nagkulang ang ating direktor. Yung reform na to, isang araw lang ba to, sir? O ito, continuous? Pwede ba anong instruction ni Director Dandan? Hindi po ito ningas kugon na sinasabi na yung sa una lang. Opo. Sa totoo po, after office po, pagdating ng ang opisina po kasi nagsasara ng halos alas 6 na. Pagdating po ni Director, mag-iikot po yan dito sa buong Manila North Cemetery. Sinasabihan pa rin sila habang naglalakad si Director, minsan naka-motor, nagsasabi sa kanila, ayan alisin nyo na itong ganito, bawal itong ganito. Hindi po nagkukulang araw-araw po, halos Pati paglilinis. Pati paglilinis po. Yan. Kasama po natin sa paglilinis ni si Director. Thank you, boss. Thank you, boss. Thank you, boss. So ayan po yung mensahe ng isa sa taga City Engineering Office na taga City Hall. Ayan, taga City Hall po siya na yun po yung kanyang mensahe.